Magandang araw mga kaidoks. Sa araw na ito ay isa namang dramatikong pangyayari sa pandaigdigang hustisya ang naganap. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nasa International Criminal Court na nakaharap sa akusasyon sa mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kanyang kilalang war on drugs sa panahon na siya ay presidente pa. Ngunit may isang mahalaga at madalas na hindi napapansing tanong sa puso ng kwentong ito. May jurisdiction pa ba ang ICC para siya ay kasuhan, ikulong at litisin? Yan ay ating talakayin, kaya stay focused at makinig mabuti. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Kung tutuusin, formal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong Marso 2019, 2 taon bago binigyan ng ICC ng pahintulot ang investigasyon sa mga kaso. Suriin natin ang legal na timeline. Niratipikahan ng Pilipinas ang Rome Statute noong 2011 at naging miyembro ang Pilipinas sa taon na ito. At opisyal na lumabas noong Marso 17, 2019, isang pag-atras na naging epektibo 1 taon matapos itong isumite, ayon sa mga patakaran ng kasunduan. Ngunit sinimula na ng ICC ang isang paunang pagsusuri noong Pebrero 2018 habang miyembro pa ang Pilipinas. Nang maglaon, noong Setyembre 15, 2021, pinahintulutan ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC ang isang ganap na investigasyon na sumasaklaw sa mga krimen na nagawa sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 at Marso 16, 2019, na sumasakop sa mga termino ni Duterte bilang alkalde at pangulo. Dito nagiging mahalaga ang Artikulo 127, Talata 2 ng Rome Statute. Sinasabi nito na ang pag-atras ng isang estado ay hindi makakaapekto sa patuloy na pagsasaalang-alang ng anumang bagay na nasa ilalim na ng pagsasaalang-alang ng korte sa oras na naging epektibo ang pag-atras. Ang posisyon ng ICC at ng maraming legal na analista ay dahil sinimulan na ang paunang pagsusuri, nananatili ang jurisdiksyon kahit matapos ang pag-atras. Kinumpirma ito ng mga legal na eksperto sa Pilipinas tulad ni Attorney Maria Cristina Conti. Nagkaroon tayo ng obligasyon habang tayo ay isang state party, aniya. Ibig sabihin ay maaaring ipagpatuloy ng ICC ang pananagutan kahit matapos ang pag-atras. Bukod pa rito, iginiit ng ICC at ng Korte Suprema ng Pilipinas na hindi maaaring hadlangan ng bansa ang proseso. Ngunit may malakas na kontrasalaysay ang depensa. Noong 2023, 2 hukom ng ICC, sina Perrin de Brisambao at Lord Kipanidze, ay sumalungat. Iginiit nila na kinakailangan ng Artikulo 2 na ang Estado ay maging partido sa oras ng pahintulot, hindi lamang sa oras ng krimen. Binawasan din nila ang legal na bigat ng paunang pagsusuri. Tinawag itong masyadong informal para ituring na isang bagay na isinasaalang-alang sa ilalim ng Artikulo 127. Ang pagtutol na ito ang bumubuo sa gulugod ng depensa ni Duterte. Kung hindi na miyembro ang Pilipinas noong 2021, anila, dapat nawala na ang autoridad ng ICC bago pa man magsimula ang investigasyon. Kaya, saan tayo nito iniiwan? Nakikita ng ICC at ng maraming iskolar ang Artikulo 127 bilang sadyang idinisenyo upang maiwasan ang kawalan ng pananagutan, kahit matapos ang pag-atras. Iginiit nila na ang pagpapahintulot sa mga pinuno na makatakas sa hustisya sa pamamagitan ng mga butas sa pamamaraan ay lubos na makakasira sa layunin ng kasunduan. Ngunit nagbabala ang mga kritiko ng isa pang kahihinatnan, ang labis na pag-abot ng internasyonal. Sinasabi nila na maaring tinatapakan ng ICC ang soberanya ng Pilipinas at lumilikha ng isang pamarisan na maaring magpahina sa loob ng mga estado na sumali o manatili sa korte sa hinaharap. Ang susunod na malaking hakbang, isang pagdinig na itinakda sa Setyembre 23, 2025 kung saan tatalakayin ng pre-trial chamber ang kumpirmasyon ng mga kaso. Ngunit naiintindihan na natin na hindi lang ito ang kapalaran ni Duterte. Ito ay isang pagsubok sa internasyonal na batas mismo. Kung mapapanatili ang jurisdiksyon ng ICC, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe. Ang internasyonal na panagutan ay walang atrasan.
Kung hindi, baka magbukas tayo ng pinto para sa mga makapangyarihang individual na makaiwas sa responsibilidad sa pamamagitan lamang ng pag-atras mula sa isang kasunduan. Ngayon, ibahagi ko naman sa inyo ang aking obserbasyon. Papasukin natin ang isang masalimuot na usaping legal, pero titingnan natin ito mula sa mas personal na lente. Kasi ang tanong kung may jurisdiction ba ang ICC kay Rodrigo Duterte ay hindi lang tungkol sa kasunduan. Ito ay tungkol sa hustisya, pananagutan, at kung anong uri ng mundo ang gusto nating tirhan. Hihimayin ko ang timeline, babasahin ang mga mahalagang bahagi ng Rome Statute, tatalakayin ang mga argumento at ibabahagi ko ang sarili kong pananaw para mas klaro, relatable at totoo sa inyo. Balikan natin ang mga mahalagang pitsa. 2011, pinirmahan at niratifika ng Pilipinas ang Rome Statute. Febrero 2018, sinimulan ng ICC ang preliminary examination sa umano'y paglabag sa karapatang pangtao sa ilalim ng War on Drugs ni Duterte noong miyembro pa tayo. March 17, 2019, formal na naging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute matapos ang isang taong notice period. September 15, 2021, pinahintulutan ng ICC Pre-Trial Chamber ang investigasyon para sa mga krimen mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019. March 11, 2025, inaresto si Duterte sa ilalim ng ICC warrant sa Maynila. September 23, 2025, nakatakda ang confirmation of charges hearing. Mahalaga ang timeline na ito, lalo na dahil nagsimula ang mga hakbang ng ICC bago pa naging epektibo ang pag-alis natin. Bagay na may bigat sa ilalim ng Article 127. Ngayon, himayin natin ang mga probisyon. Article 127, Paragraph 2, sinasabi na ang pag-alis ng isang bansa ay hindi makakaapekto sa anumang bagay na nasa proseso na ng korte. Sa madaling salita, dahil nagsimula na ang preliminary examination, habang miyembro pa tayo, tuloy ang jurisdiksyon. Article 12, nagtatakda ng kondisyon bago kumilos ang ICC. Pwede lang kung ang bansa ay pinaghihinalaan o ang lugar ng krimen ay miyembro. Sabi ng dissenting judges, dapat miyembro pa rin ang bansa sa mismong panahon ng formal na investigasyon na noong 2021 hindi na tayo kasapi. Ang preliminary examination ayon sa mga dissenters, masyado itong informal para maging batayan. Para naman sa majority, ito ay formal na trigger sa proseso ng ICC. Para itong dalawang abogado na nagtatalo kung kailan ba talaga magsimula ang kontrata at kung kasama ba sa kontrata ang palitan ng email bago pumirma. Ang ICC majority ay nakatutok sa layunin, pigilan ang impunity. Para sa kanila, ginawa ang Article 127 para hindi makatakas ang isang bansa sa kaso sa pamamagitan lang ng pag-alis. Samantalang ang dissenting judges ay mahigpit sa teksto. Dapat miyembro sa oras na ginagamit ang jurisdiksyon. Para sa kanila, hindi sapat ang preliminary examination. Ito ay klasikong purpose versus text debate na sa international na batas, pwedeng magpasya kung mabubuhay ang kaso o mamamatay ito at kung may hustisya ba para sa mga biktima. Bakit mo kailangang mag-alala dito? Una, mga biktima sa Pilipinas. Para sa libu-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, ito ang natitirang daan para sa hustisya. Pangalawa, precedent sa international na batas. Kung pwedeng gamitin ang pag-alis bilang escape route, susundan ito ng iba pang leader na may mamalaking kasalanan. Pangatlo, rule of law versus national sovereignty. Kailangang timbangin ang global accountability at respeto sa soberenya. Mahirap pero mahalaga. At dagdag pa,
Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr., nagkaroon ng mas bukas na kooperasyon sa ICC na indikasyon na may pagbabago sa ihip ng hangin sa politika. Para sa may kaalaman sa batas, ang sabi nila ay may jurisdiksyon ang ICC kay Duterte. Ginawa ang Article 127 para isara ang mga butas sa batas. Hindi dapat nakadepende ang hustisya sa palit ng administrasyon o sa teknikalidad. Ang mahalaga ang pagbasa sa teksto. Pero kung ang teknikalidad ay nagiging dahilan para hindi panagutin ang mga lumabag, para sa akin, mali yun. Ang magiging desisyon sa kasong ito mula sa Setyembre hearing hanggang sa final ruling ay huhubog hindi lang sa kapalaran ni Duterte kundi pati sa kinabukasan ng pandaigdigang hustisya. Yan ang legal na labanan na kinakaharap ni Rodrigo Duterte. Ang susunod na ilang buwan ay hindi lang magdidetermina ng kanyang kinabukasan. Maaari ilang hubugin ang kinabukasan ng international na hustisya. At ito ang EDOX-DC. At ito ang isang malalim na paggalugad sa mga hamon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte. Mga kaibigan, salamat sa pakikinig sa mas malalim at personal kong pagtingin sa isa sa mga pinakamahalagang laban sa larangan ng international na batas. Di lang ito tungkol sa kasunduan, ito ay tungkol sa buhay ng tao. Manatiling nakatutok sa sakupin namin ang susunod na mangyayari. Kung naging malinaw at kapaki-pakinabang ito sa inyo, ibahagi mo sa iba, mag-iwan ng comment at mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, patuloy tayong magtanong at maghanap ng katotohanan.